Trabaho pa rin si Robert para sa isang lihim na organisasyon, at kilala siya bilang ang numero 1 assassin sa mundo. Dinala niya ang kanyang kasalukuyang target sa isang liblib na lugar at habang naglalakad sila, sinubukan ng lalaki na makipag-negotiate kay Robert, kung saan inalok niya na dodoblehin ang pera kung hahayaan niya siyang mabuhay. Gayunpaman, nanatiling tahimik si Robert at sa halip ay iniabot sa lalaki ang isang baril, na nagsasabi sa kanya na barilin ang kanyang sarili. Nang wala ng ibang choice, sinunod ng lalaki ang utos ni Robert at nagpaalam na siya. Makikita sa ekspresyon ni Robert na hindi na siya masaya at nakaramdam ng pagsisisi sa kanyang trabaho. Dahil sa konsensya sa pagpatay sa kanyang kaibigan, bumalik siya sa kanyang apartment at nakipag-ugnayan sa kanyang contractor, na ang mukha ay hindi pa niya nakikita. Tinanong ng contractor kung natapos niya ang misyon, at kinumpirma naman ito ni Robert. Nagpakita si Robert ng mga palatandaan ng pagnanais na magretiro, ngunit ang contractor ay nag-alok sa kanya ng isa pang trabaho. Dahil nagkakahalaga ang assignment ng $200,000, tinanggap ito ni Robert at tinanong ang pagkakakilanlan ng target. Ang sunod na target ay isang bilyonaryo na dadalo sa libing ng kanyang kapatid. Ang lalaki ay nahaharap sa mabibigat na kaso tulad ng money laundering, ngunit nawala siya sa loob ng 10 taon, at muli lang lumitaw ngayon para sa libing ng kanyang kapatid. Sa sumunod na eksena, nakisalamuha si Robert sa mga dumalo sa libing at habang ipinagdarasal ng lahat ang namatay, naghanda na siyang patayin ang target gamit ang nakatagong baril na nakabalot sa kanyang kamay. Gayunpaman, bago pa man mahatak ni Robert ang gatilyo, lumitaw ang isa pang assassin mula sa malayo na may sniper, at binaril ang target ng 3 beses sa dibdib. Dahil dito, ang lahat ng mga tao ay nagsimulang tumakbo sa takot, habang si Robert naman ay nakita ang killer at nagsimulang habulin siya. Pinaputukan ni Robert ang assassin, dahilan para mapilitan siyang magtago. Pinatay ng assassin ang ilang mga gwardya, habang si Robert ay patuloy na nagpaputok sa kanya. Sa kasamaang palad, biglang dumating ang mga pulis sa harapan ng assassin, kaya wala na siyang ibang choice kundi ang sumuko. Inaresto siya ng mga pulis at dinala sa kanilang sasakyan. Nice to meet you. Habang si Robert naman ay sumakay sa kanyang sasakyan at nagpas siyang sundan sila. Habang nasa sasakyan ng pulis, binali ng assassin ang kanyang hinlalaki upang makatakas sa handcuff. Nang maibalik ang kanyang hinlalaki sa pwesto, binasag niya ang bintana at binali ang leeg ng driver, na naging sanhi ng pagbangga at pagkabaligtad ng sasakyan. Kinuha ng assassin ang kanyang sniper at binaril ang driver ng paparating na police car, dahilan para mabangga sila nito. Matapos makatakas ang assassin, nagpalit siya ng damit at tinanggal ang mga handcuff, bago umalis dala ang kanyang sniper. Nang dumating si Robert sa pinangyarihan, naabutan niyang patay na ang mga opisyal, at na-realize na nakatakas na ang assassin na nagnakaw ng kanyang target. Nang gabing yun, narinig ni Robert ang usap-usapan sa police radio, na kinilala ang posibleng lokasyon ng assassin, kaya nagpa siya siyang magnakaw ng taxi. Umaasang makukuha ang killer. Nagtagumpay ang plano ni Robert nang pinara ng assassin ang kanyang taxi, na hiniling na dalhin siya sa airport. Gayunpaman, sadyang nilampasan ni Robert ang airport, dahilan para humantong ito sa isang pagtatalo. Why did you just blow your chip? Alright, I'm sorry, okay? Habang nagkukunwaring naiinis, itinigil ni Robert ang taxi malapit sa isang football field kung saan naglalaro ang mga bata. Inutos ni Robert sa lalaki na lumabas ng taxi at maghanap ng ibang masasakyan, ngunit bago pa siya makalabas, na-realize ng assassin na si Robert ay hindi tunay na driver. Itinutok nila ang kanilang mga baril sa isa't isa, at kinilala ng assassin si Robert bilang ang number 1 assassin sa mundo. Napagtanto ng killer na bulletproof ang mga bintana ng taxi, at pinapalabas lang siya ni Robert para mabaril siya nito. Tinanong ni Robert kung sino siya, at ipinakilala ng assassin ang kanyang sarili bilang si Miguel Bain, ang second-ranked assassin pagkatapos ni Robert. Miguel Bain. Sinabi ni Miguel na hinahangaan niya si Robert at alam niya ang lahat tungkol sa kanya, lalo na ang kanyang nakaraan, dahil napag-aralan at nabasa niya ito sa kanyang kasaysayan. Tinanong ni Robert kung sino ang contractor ni Miguel at sino ang nag-utos sa kanya na nakawin ang kanyang target, ngunit sa halip na sagutin ito, inutusan siya ni Miguel na magmaneho. Tumanggi si Robert at nagpa siya na maghintay sila doon, ngunit itinutok ni Miguel ang kanyang sniper sa mga batang naglalaro. Try number 13 looks tired. Dahilan para mapilitan si Robert na magmaneho. Habang pinag-uusapan nila ang insidente sa sementeryo, ibinahagi ni Miguel na sasabihin niya sa kanyang anak ang tungkol sa kakaibang engkwentro niya sa numero 1 assassin.
Hindi nagtagal, biglang sinira ni Miguel ang bintana ng sasakyan at sinubukang patayin si Robert. Nagpatuloy si Robert sa pagmamaneho at ibinangga si Miguel sa iba pang mga sasakyan hanggang sa malaglag niya ang kanyang sniper. Pagkatapos ay naghanda na si Robert para patayin si Miguel, ngunit nakita niyang papalapit na ang mga pulis upang arestuhin sila. Dahil dito, mabilis na nagmaneho si Robert, na humantong para habulin sila ng mga pulis. Habang nasa sasakyan, binanggit ni Miguel na alam niya ang lahat ng ginawa ni Robert, kabilang ang pagpatay sa kanyang matalik na kaibigan. Nang hindi inaasahan, isang truck ang biglang sumulpot sa harap nila, na dumistract kay Robert, at nagpahintulot kay Miguel na makalabas ng taxi at makatakas. Samantala, patuloy na tinugis at sinundan ng mga pulis ang taxi ni Robert. Gayunpaman, nautakan sila ni Robert sa pamamagitan ng pagmamaneho sa parking lot na puno ng mga taxi, at matagumpay na nakatakas sa paghabol ng mga pulis. Nang makauwi na si Robert, nakipag-ugnayan siya sa kanyang contractor at tinanong kung sino si Miguel, ngunit sumagot ang contractor na hindi niya ito kilala. Nag-alok ang contractor ng isa pang kontrata na nagkakahalaga ng 2 milyon, ngunit nag-alangan dito si Robert. Sa huli, tinanggap na niya ang contract, habang binubulong sa sarili na ito na ang kanyang huling misyon bago siya magretiro. Nabunyag na ang sunod na target ni Robert ay isang babaeng nagngangalang Electra, isang skilled hacker na nagnakaw ng napakahalagang piraso ng impormasyon. Plano ni Electra na ibenta ang impormasyong ito, na nakaimbak sa isang disk, sa halagang $40,000 sa 4 na Dutch buyer. Inatasan si Robert na patayin ang 4 na Dutchman, kunin ang disk, at pagkatapos ay idispatcha si Electra. Kinabukasan, pumunta si Electra sa isang hotel kung saan plano niyang makipag-negotiate sa mga buyer para sa kanyang disk. Pagdating doon, tinawagan ni Electra ang mga buyer at inutusan silang pumunta sa kanyang hotel. Samantala, dumating si Robert sa airport kung nasaan ang mga buyer, at sinundan sila sa kinaroroonan ni Electra. Nang makarating siya sa hotel, sinubukan ni Robert na abutan ang mga buyer sa elevator, ngunit na-miss niya sila, at kinailangan niyang humanap ng ibang paraan upang malaman ang kanilang silid. Samantala, lumalabas na nasa elevator din si Miguel kasama ang mga buyer. Ginamit ni Robert ang computer system ng hotel upang mahanap ang kwarto ni Electra at ng mga buyer, at matagumpay na nahanap ito. Hindi nagtagal, dumating na ang 4 na buyer sa silid na itinalaga ni Electra, at nakipag-usap siya sa kanila sa pamamagitan ng radio at speaker system na nakaset up sa paligid ng silid. Humiling si Electra ng $10,000 deposit kapalit ng sample ng mga nilalaman ng kanyang disk. Kinolekta ni Electra ang $10,000 gamit ang isang robot na ipinadala niya sa pamamagitan ng ventilation shaft sa pagitan ng kanilang mga silid. Nagpatuloy ang negosasyon sa pagitan ni Electra at ng mga buyer, ngunit biglang pumasok si Miguel sa silid ng mga buyer at pinatay silang lahat. Nang marinig si Electra sa speaker na nagtatanong tungkol sa katayuan ng mga buyer, tumugon si Miguel at sinabi sa kanya na ipagpatuloy ang transaksyon. Nang ma-realize kung ano ang nangyayari, agad na binura ni Electra ang lahat ng data na ipinapadala mula sa kanyang disk, na labis na ikinadismaya ni Miguel. I'm going to tear your heart out. Habang naghahanda ng umalis si Electra, biglang dumating si Robert at pinigilan siya. Narinig sila ni Miguel at kinausap si Robert sa radyo. Habang patuloy na tinutuya ni Miguel si Robert, inaccess niya ang computer upang mahanap ang kanilang lokasyon. Kinuha ni Robert ang disk mula kay Electra, habang patuloy siyang hinihimok ni Miguel na patayin na ang kanilang target. Dahil hindi sanay si Robert na pumatay ng mga babae, sinadya niyang mag-miss at sa halip ay binaril ang isang unan. Mabilis na dinala ni Robert si Electra palabas ng silid, at sa sandaling dumating si Miguel, napagtanto niya na niloko siya ni Robert sa pamamagitan ng hindi pagpatay kay Electra. Habang nagmamaneho sa kalye, napagtanto ni Electra na hindi niya mapagkakatiwalaan si Robert, at sinubukan niyang maghanap ng paraan para makatakas mula sa kanya. Tumakbo si Electra palayo kay Robert, at hindi sinasadyang naiwan ang kanyang alagang pusi habang sumasakay siya ng bus. Kinuha ni Robert ang pusa at bumalik sa kanyang sasakyan. Samantala, nasa silid pa rin si Miguel at nakita ang ilang mga larawan ng pusi ni Electra sa isang partikular na lokasyon, at hinulaan na doon siya nakatira. Sa kabilang banda, si Robert, bitbit ang pusa, ay pumunta sa isang pet shop na madalas na pinupuntahan ni Electra para malaman kung saan siya nakatira. Makalipas ang ilang sandali, umuwi si Electra at nagsimulang mag-impake para umalis, ngunit nakita niya sa CCTV footage na binaril ni Miguel ang kanyang kapitbahay. Sa sandaling yun, dumating si Robert kasama ang pusa at tinanong si Electra kung gusto niyang mabuhay. Nang pumayag si Electra na tanggapin ang kanyang tulong, pinapunta niya ito upang hintayin siya sa pet shop,
habang siya naman ay bumalik sa bahay upang harapin si Miguel. Habang patuloy na hinahanap ni Miguel ang disc, nakita niya ang pabango ni Elektra at nakilala ang jasmine scent nito. Jasmine. Samantala, nakatagpo ni Elektra ang kanyang kapitbahay na babae at sinubukan itong pigilang umuwi, ngunit hindi siya narinig ng kapitbahay, kaya napilitan si Elektra na bumalik para pigilan siya. Habang hinahanap ni Robert si Miguel sa bahay, ang kapitbahay ni Elektra ay bumalik sa kanyang tahanan. Nang sa wakas ay mag-cross ang landas ni na Robert at Miguel, humantong ito sa isang matinding labanan. Sa sandaling yun, pumasok ang babaeng kapitbahay ni Elektra at napagkamalan siya ni Miguel na si Elektra, at naniniwalang nasa kanya ang disc. Habang sinusubukan niyang tumakas, binaril siya ni Miguel at kinuha ang regalo na kanyang hawak, sa pag-aakalang naglalaman ito ng disc. Bumalik si Elektra upang iligtas ang kanyang kapitbahay, ngunit pinigilan siya ni Robert. Kalaunan, nagkaroon ng ideya si Robert na mag-set ng isang pagsabog na nakatutok kay Miguel. Samantala, napagtanto ni Miguel na hindi niya nakuha ang disc. Nang mangyari ang pagsabog, mabilis na kumilos si Miguel at tumakas, bago nahulog sa isang bintana. Matapos makumpirmang nakasurvive si Miguel, mabilis na umalis si Robert kasama si Elektra sa isang sasakyan. Pumunta sila sa isang hotel at doon sila formal na nagpakilala. You can call me Electra. Robert Rest. Habang patuloy na tinatanong ni Elektra si Robert, bigla niyang kinuha ang baril sa mesa at itinutok ito sa kanya. Gayunpaman, nanatiling kalmado si Robert at hindi nagpakita ng takot sa kanya. Ipinaliwanag ni Elektra na gusto niya lang bumalik sa kanyang tahimik na buhay, na sinira ni na Robert at Miguel. Sinabi sa kanya ni Robert na kahit patayin man siya ngayon ni Elektra, mahahanap at papatayin pa rin siya ni Miguel, kahit anong pilit niyang magtago. Sa pagkadismaya, 3 beses nagpaputok si Elektra ngunit hindi niya tinamaan si Robert. Kalmadong lumapit si Robert para kunin ang baril, at hinayaan siyang mapag-isa sa kwarto. Samantala, nakipag-ugnayan si Miguel sa kanyang contractor, na nagtanong tungkol sa sitwasyon. Sinabi ni Miguel na pinatay niya ang mga buyer at si Elektra, ngunit nabigo siyang makuha ang disc, na ngayon ay hawak na ni Robert. Nang malaman ito, galit na galit ang contractor sa kabiguan ni Miguel at kinansela ang kontrata, na labis namang ikinagalit ni Miguel. Sa kabilang banda, nakipag-ugnayan din si Robert sa kanyang contractor at sinabing nasa kanya ang disc. Humingi si Robert ng $2 milyong bilang kapalit ng disc, at pumayag naman ang contractor. Nang gabing yun, natulog si Elektra sa kama habang si Robert naman ay nagpas siyang matulog sa sahig. Nag-alok si Robert kay Elektra ng $1 milyong kung tutulungan niya siya sa kanyang plano, at sinabing ipapaliwanag niya ang mga detalye sa susunod na araw. Kinabukasan, nagpatuloy sila sa kanilang plano na ibenta ang disc sa contractor. Matapos kumpirmahing may pera ang briefcase, ibinigay na ni Robert ang disc sa ahente ng contractor. Pagkatapos ay mabilis siyang bumalik kay Elektra, na naghihintay sa kanya sa sasakyan. Gayunpaman, ang briefcase na may lamang pera ay biglang nagsimulang mag-beep, at na-realize ni Robert na ito ay isang bomba. Habang dumadaan sila sa isang eskinita, itinapon ni Robert ang briefcase sa isang basurahan bago pa ito sumabog, at ligtas na nakatakas ang dalawa. Ngayon, naiintindihan na ni Robert na gusto siyang patayin ng kanyang contractor, at ang masama pa dito, wala na sa kanya ang disc. Lingid sa kaalaman niya, ibinigay lamang ni Elektra kay Robert ang kopya ng disc dahil hindi siya lubos na nagtitiwala sa kanya. Ngayong hawak pa rin ang orihinal na disc, muling nakipag-ugnayan si Robert sa kanyang contractor. Upang subukan ang kahalagahan nito, itinaas niya ang presyo sa $20 milyong. Walang naging ibang choice ang contractor kundi ang sumang-ayon, na humingi kay Robert ng bank account upang ilipat ang pera. Nabigla si Elektra sa halagang nakatakda nilang matanggap, at ipinangako ni Robert na hahatiin nila ito kung patuloy niya siyang tutulungan. Samantala, muling nakipag-usap si Miguel sa kanyang contractor at humingi ng isa pang pagkakataon. Nang pumayag ang contractor, inassign niya si Miguel sa bagong target, si Robert. Kinabukasan, naglakbay sina Robert at Elektra sa Caribbean upang ipagpatuloy ang kanilang plano. Nagtungo sila sa isang abandonadong hotel malapit sa isang bangko, at pumunta sa pinakamataas na palapag nito. Biglang huminto si Robert, napansin ang isang bintana, at ipinaliwanag ang plano kay Elektra para sa susunod na araw. Sinabi niya sa kanya na alam niyang darating si Miguel para tuparin ang kanyang misyon. Papasok si Robert sa bangko upang kunin ang kanilang pera, at alam niyang pupwesto si Miguel sa bintanang yun, maghihintay para barilin siya sa kanyang paglabas. Gayunpaman, uubusin ni Robert ang oras sa loob ng bangko upang paghintayin si Miguel,
Nakalaunan ay pipilitin siyang pumasok sa loob upang kumpirmahin ang presensya ni Robert. Hindi dadalhin ni Miguel ang kanyang sniper, dahil huhulihin siya ng mga gwardya, na magiging pagkakataon ni Elektra na pumasok sa hotel at itago ang sniper, at mapipigilan si Miguel sa pagpatay kay Robert. Tinanong ni Elektra kung paano nakatitiyak si Robert na hindi siya papatayin ni Miguel sa sandaling pumasok siya sa bangko, kung saan sinagot ito ni Robert na mahal ni Miguel ang kasaysayan at alam niya ang kanyang nakaraan, lalo na ang pagpatay ni Robert kay Nikolai, sa parehong bintanang yun. Naniniwala si Robert na gagayahin siya ni Miguel, maghihintay na makipag-eye contact sa kanyang target para patunayan sa kanyang sarili na siya ang numero 1 assassin. Nang gabing yun, si Miguel, na dumating sa lokasyon, ay nagsimulang magplano ng kanyang misyon. Samantala, sina Robert at Elektra ay nanatili sa isang hotel upang magpalipas ng oras, kung saan pinanood ni Elektra ang mga lokal na nagpaparada sa kalye para sa isang festival. Nilapitan siya ni Robert at nagsimulang ibahagi ang matagal na niyang pagsisisi sa pagpatay kay Nikolai, 15 taon na ang nakakaraan. Nang nagsimulang magpahayag si Robert ng kanyang nararamdaman para kay Elektra, na-realize niyang wala na siya sa balcony, dahil sumali siya sa parada sa ibaba. Sa panahong yun, hindi sinasadyang nakita ni Elektra si Miguel sa madla at mabilis na nagtago, ngunit napansin ni Miguel ang kanyang biglaang pagkawala. Sinimulan ni Miguel ang paghahanap sa lugar at naamoy ang pabango ni Elektra, Jasmine. na nagpapatunay na malapit lang siya. Habang papalapit si Miguel sa pinagtataguan ni Elektra, dumating si Robert at dinala siya sa isang ligtas na lugar. Napansin ni Miguel ang isang bulaklak na amoy pabango ni Elektra, dahilan upang maniwala siyang nagkamali siya, kaya tumigil na siya sa paghahanap. Kinabukasan, naghanda na sina Robert at Elektra para sa kanilang plano, kung saan binigyan ni Robert si Elektra ng isang baril kung sakali mang kailanganin niya ito. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Robert na hindi siya umasa sa sinuman upang iligtas ang kanyang buhay, ngunit ngayon ay ipinagkakatiwala niya ito sa kanya. Pagkatapos ay sumandal si Robert upang halikan si Elektra, bago siya lumabas ng silid. Kalaunan, narating na ni Miguel ang tuktok ng hotel at inayos ang kanyang mga kagamitan, hindi alam na pinagmamasdan siya ni Elektra mula sa labas. Samantala, pumasok na si Robert sa bangko upang kumpirmahin ang pag-transfer ng mga pondo at hiniling sa manager na isara ang kanyang account. Ang proseso ay mangangailangan ng maraming oras, at si Robert ay sumang-ayon na maghintay buong araw dahil ito ay bahagi ng kanyang plano. Habang komportableng naghihintay si Robert sa loob ng bangko, matyagang naghintay si Miguel sa may bintana dala ang kanyang sniper, handang patayin si Robert sa sandaling lumabas siya. Gayunpaman, habang tumatagal ang paghihintay, nagsimulang mawalan ng focus si Miguel dahil sa kakulangan ng tubig at matinding init. Sa sobrang pagkainip, nagpa siya si Miguel na pumasok sa bangko upang kumpirmahin ang presensya ni Robert, habang si Elektra naman ay nagmamadaling nagtungo sa hotel upang itago ang kanyang sniper. Sa kasamaang palad, ang sniper ay wala sa inaasahang lugar kung saan ito itinago ni Miguel. Sa halip, inilagay niya ito sa mas mataas na lugar. Sa sandaling pumasok si Miguel sa bangko, nakita niya si Robert na nakaupo at naghihintay sa kanya. Lumapit sa kanya si Miguel at pinag-usapan nila ang kanilang sitwasyon. Inalok ni Robert kay Miguel ang lahat ng perang matatanggap nila kung hahayaan niya siyang mabuhay. Gayunpaman, alam ni Robert na hindi ito tatanggapin ni Miguel, dahil gusto niyang maging top assassin sa mundo sa pamamagitan ng pagpatay kay Robert. Samantala, sinubukan ni Elektra na abutin ang sniper sa pamamagitan ng pag-akyat, ngunit ang kanyang mga pagsisikap ay humantong lamang sa pagkahulog. Sa huli, nagpaalam na si Miguel kay Robert at bumalik na sa hotel. Mabilis na kinuha ang kanyang sniper, hindi alam ang presensya ni Elektra. Sa sandaling matanggap ni Robert ang kanyang pera, hiningi ng manager ang disk gaya ng hiniling ng contractor. Pagkatapos ng transaksyon, sinamahan nila si Robert palabas ng bangko. Si Miguel, na naghihintay sa bintana para sa perfect shot, sa wakas ay nakita na si Robert na lumabas. Sa sandaling tumingin si Robert sa kanya, ang sandaling hinihintay ni Miguel, naghanda na si Miguel na hilahin ang gatilyo, ngunit may napansin siyang kakaiba sa ekspresyon ni Robert. Sa sandaling yun, naamoy ni Miguel ang pabango ni Elektra sa kanyang likuran, at bigla siya nitong binaril sa balikat. Bumagsak si Miguel mula sa gusali at si Robert ay nagmamadali upang iligtas si Elektra. Isang mabangis na gunfight ang naganap sa pagitan ng magkabilang panig. Matapos ang ilang minutong bakbakan, nagtagumpay si Robert sa huli sa pamamagitan ng pagbaril kay Miguel mula sa itaas ng bintana.
Sa pagkakahulog, matindi ang mga natamong sugat ni Miguel at hindi na niya kayang lumaban. Sa sandaling yun, biglang nagpakita ang kaibigan ni Robert na si Nikolai, na may nakatutok na baril sa kanila, na labis na ikinagulat ni Robert. Nikolai. Lumalabas na si Nikolai ang contractor para kina Robert at Miguel, at in-stage ang pagbaril sa bangko para iset up si Robert. Alam niya kung saan siya babarilin ni Robert, kaya nagsuot siya ng bulletproof vest para mabuhay. Ginawa ni Nikolai ang kanyang kamatayan upang pansamantalang magtago, dahil ayaw niyang makulong para sa kanyang mga krimen. Ang disk ay naglalaman ng mga sensitibong impormasyon na maaaring magpakulong sa kanya kung umabot ito sa pulisya, kaya plano niyang patayin si Electra. Nang ma-realize na balak din siyang patayin ni Nikolai, si Miguel, nagising na ngayon, ay sumenyas kay Robert at pareho silang nagsimulang magpaputok kay Nikolai. Bago itinutok ang kanilang mga baril sa isa't isa, ibinaba ni Miguel ang kanyang baril, at nagkunwaring nakikipagkasundo na siya kay Robert. Sinabi ni Robert na magre-retiro na siya at ito na ang katapusan ng kanyang kwento, at ibig sabihin nito ay si Miguel na ang magiging top assassin ngayon. That would make me #1. Gayunpaman, alam ni Miguel na hanggat nabubuhay si Robert, hindi siya magiging numero 1, kaya nagpasya siyang patayin siya. Sa tulong ng salamin ni Electra, nakita ni Robert ang refleksyon ni Miguel at binaril siya ng maraming beses mula sa likuran. Pagkatapos ay nagpasalamat si Robert kay Electra at naghanda na silang umalis. Bago sila umalis, kinuha ni Electra ang kanilang pera at ang disc, at dito na nagtatapos ang pelikula.